So natanggap ko na nga itong invitation na to galing sa government. Is an invitation for my car to get control kung safe pa ba siya i-drive sa kalye. So yearly nakakatanggap ako na ito kasi yung kotse ko ay medyo luma na, I mean older than 5 years. So pag bumili ka ng bagong kotse, after 5 years pa yun bago kontrolin. Tapos pag second hand, every year. So ito nga po ang kotse natin at alam ko na medyo may kalabuan ng makapasa to kasi ang gulong ko ay pudpud na. Ayan, oh. So halos wala na yung groove na nag-i-indicate na safe pa siyang i-drive sa kalye. May mga groove dito sa pagitan. Ito example yan. Pag nawala na yan, as in napudpud na dyan, ibig sabihin hindi na siya safe i-drive sa kalye. So I know na hindi na to makakapasa sa control, kaya kailangan nating papalitan. So anyway, nag-canvas na nga ako. Pumunta na ako dun sa garage kung saan ko binili tong kotse ko, sa Hyundai Garage. Para itanong kung magkano ang aabutin ng gulong ko sa pagpapalit yung 4 na gulong. So sabi niya sa akin, depende kung anong brand. So sabi ko, kasi nga hindi ko na masyadong ginagamit yung kotse ko, panghatid sundo lang sa mga bata or pag pamimili, hindi ko kailangan yung masyadong mamahaling brands. So what is the cheapest, saka sumunod sa cheapest. So first in-offer niya sa akin yung ganitong tatak ay the cheapest was 760. Tapos yung sumunod doon ay 830 euro. 830 euro para sa 4 na gulong kasama na yung work doon. And of course, I understand na ang mahal nun kasi yung garage na yun ay may pangalan. Kailangan niyang i-represent yung kanyang dinadalang pangalan, yung Hyundai nga, kaya mahal talaga sa mga ganyang garage. Kaya alam ko naman na may iba akong option. So may mga independent businesses dito na specialize sa mga katulad nun, pagpapalit ng gulong. At malapit lang dito sa amin. So pagkatapos ko dun sa garage ko, pinuntahan ko yon, yung specialized sa gulong. Nagpapalit siya ng gulong, nag-a-align siya ng gulong. So yun lang ang business siya. So tinanong ko, the same question nung the same brand ng gulong ko. Tapos kasi nga independent at small business lang siya. And you know magkano to inas niya sa akin? Only 560 euro. Kasama na yung trabaho doon, pagpapalit ng gulong, everything is included. So from that garage na may pangalan, na nagdadala ng pangalan ng tatak ng kotse ko na 730, 830, dun sa independent business na the same mark lang ng gulong na ipapalit ko and work, ang asking lang niya sa akin ay 530. So ang laking difference, kaya tapos masusuportahan ko pa yung business niya kahit maliit lang. So let's go, punta na tayo doon at ang appointment natin sa kanya ay 8 o'clock in the morning. At nandito na nga tayo sa ano ba yan? Easy Tire. Dito yan, tanyo. Yan ang business niya, specialist lang siya sa mga gulong-gulong. Hey chef. At ayan, inuumpisa na nga ni chef ang pagpapalit ng aking goma. Dumi na ng kotse ko. Anyway, papalinis ko yan after. Ito pala yung mga bago kong gulong. Angko. Busy na siya. Okay, buti na lang may mga ganitong klase ng business na dapat talaga sinusuporta. Kasi tamo naman, almost 300 euro yung matitipid ko sa kanya kesa daling ko dun sa garage na kung saan ko binili yung kotse. 730, 860, tapos ito 560 lang. Talagang kailangan maalam din kayo maghanap o mag-research para makatipid-tipid tayo. Alright. Aligning pa. Yan din, kaya hindi natin basta-basta pwedeng gawin by ourselves. Kasi importante yung mga machine na yan. Kundi hindi tayo makakapasa sa control.
down. 3 to go. Alright, nasa number 2 wheel na tayo. So, ginawa niya yung isang gulong ng almost 6 minutes. Ang bilis magtrabaho ah. So let's talk about habang ginagawa tong aking gulong, about kung bakit yung curing, kung yung control. So dito po yearly may control ang mga sasakyan para mapanatiling safe ang mga sasakyan na nagdadrive sa kalye. So taong-taon may dumadating kaming invitation katulad niya nung nakita ko na kailangan natin ipa-check yung ating sasakyan dun sa special na lugar na i-check nila lahat, gulong, brake mo, yung usok ng tambutso mo, yung mga ilaw, lahat yan, importante yan. Tapos yung seat belt yan, i-control nila lahat yan kung nagana ba ang working properly. Tapos i-check din nila doon kung may insurance ka dito, oblige. At kailangan, hindi pwedeng magkotse na walang insurance. Pag nahuli ka na nagdadrive at ang kotse mo ay hindi insured, ay mahahatulan ka sa hustisya at mape-penalty ka ng malaki. Pwedeng mawala ang iyong lisensya, magbabayad ka pa ng malaki. So hindi worth it. Tapos syempre, pag hindi mo tinupad o hindi ka pumunta doon sa invitation ng yearly control ng sasakyan mo, pwede ka na, at dinadrive mo yan nung hindi ka nakapasa doon or inignore mo lang, ay malaking penalty din ang matatanggap mo at ma-revoke din ang iyong lisensya. So napaka-importante talaga ng mga bagay na yon na dapat natin sundin namin dito sa Belgium. So actually nakalagay doon sa invitation, I need to bring my car before March 31. So kaya pinapaayos ko na yung mga sasakyan ko. Kasi anyway, pag pinakontrol ko siya, kung pinakontrol ko siya at hindi ako nagpalit ng gulong at alam ko naman na pudpud na yung gulong ko, magdodoble bayad pa ako. Kasi hindi ako makakapasa, dadaling ko uli yung kotse ko dito sa ganito. Tapos saka ako ipapacheck uli sa kanila, panibagong bayad na naman yun. So the best is check nyo muna yung kotse nyo at yung mga obvious, pagawa nyo muna bago nyo dalhin doon sa control. So after nga na itong pagpapalit ko ng gulong, meron pa ako isa pang appointment sa mga susunod na linggo para naman sa maintenance ng kotse. Doon magpapalit ng oil, magpapalit ng filter. So para sigurado ko pagdating ko doon sa control, yung usok ng kotse ko ay maayos na, at yung ma-keep ko din yung ano ni kotse, yung kanyang tibay. Kaya taon-taon din dinadala ko siya sa maintenance. Alright, number 2 wheel done. Ang bilis niya magtrabaho. So siya lang nagtatrabaho dito. Yan ang garage niya, Easy Tire. So talagang independent lang siya, nagsosolo lang siya. Maliit na pwesto lang. Mga isosupport nating mga businesses para mag-stay at maganda din sa atin niya. May mga business na ganito, makakamura din tayo, nakakatulong na sa kanya. Ay, napansin ko na naman yung kotse ko ang dumi-dumi. Ha. hindi pa worth it magpa-cleaners ngayon ng kotse. At winter time, naka-jacket pa nga ako at naka-boots at siguradong pag umulan putik pa din yan. So nonsense na daling ko to sa car wash. So wag muna, taste muna. So dito nga sa amin sa Belgium ay napaka-handy, napakadali pag may kotse ka. Kasi kukunti lang ang public transportation dito comparing dyan sa atin sa Pilipinas. But anyway, hindi pa din to inaanong necessity. Luxury pa din pag may kotse ka. Kaya mahal pa din na magkokotse. So bukod sa gasolina, insurance, magbabayad din tayo ng yearly road tax. Tapos maintenance, mga dapat i-consider pag magkokotse ka. Then also, pag mga parking dito, lalo na sa city, ay lahat may bayad. So katulad doon sa city kung saan nagtatrabaho is €2.50 per hour ang parking doon sa street. So kaya it's not cheap magkotse. So kaya minsan, kaya ako nagmumotor na lang ako. Hindi ko dinadala ang aking kotse sa city pag nagtatrabaho ako.
Kasi talagang makakamura ako sa motor, hindi ko na kailangan magbayad ng parking at mas ano pa sa gasolina. Mas matipid pa sa gasolina. So I'm talking about small scooter hindi yung mga big bike ang motor ko. Naka-scooter lang po ako na 50cc. So from my house to my work it takes like 15 minutes lang naman. Kaya doon na tayo kaysa magbayad tayo ng parking at hassle sa paghahanap ng parking. But anyway, napaka-importante din talaga ng kotse, lalo na pag may pamilya ka. Kasi in case of emergency, makakaalis ka lagi, makakapunta ka somewhere, hospital, or pag magagala kayo, hindi nyo naisipan ng transportation. Alright, number 3 na pala. Last one. Ito pala yung mga tatak ng mga gulong na inaano niya. Yun ang gamit natin, yung Hankook. Dito din pala. Alright, ang last na gulong. Alright, paglagay ko tapos na ako dito. Pagkatapos ito, babae na lang tayo. Alright, so nakabalik na nga tayo dito sa bahay. Napalitan na natin ng gulong. Ito yung sinasabi kong groove. Yan. Na pag napudpud na yan, mawawala na yung mga yan. At ibig sabihin, kailangan mo na magpalit ng gulong. Hindi po ito mong nasa loob. So guys, again, this is Daddy RJ ng Sidris Family dito po sa YouTube. Hope you like this video. Please like and subscribe to support our channel dito sa YouTube. So guys, maraming salamat po kung hanggang ngayon nanonood pa din kayo. Again, this is Daddy RJ ng Sidris Family YouTube channel. Bye-bye.